Magandang araw po sa inyo at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Berlin. 39 years old at kasalukuyang nakatira sa Mekawayan, Bulacan. Marami nagsasabi na kapag mahal mo ang isang tao ay nakahanda kang patawarin siya kung magkamali siya. Nakahanda kang tanggapin ang pagkakamali niya kahit na gaano pa yon kalaki at kasakit. Dahil nga mahal mo at iniingatan mo ang relasyon na matagal nyo nang binuo. Sa isang relasyon nga ay hindi naman nawawala ang mga problema na susubok sa katatagan ng inyong pagsasama. Lalo na kung malayo kayo sa isa't isa. Hindi ninyo nakikita ang ginagawa ng bawat isa. Pero doon nga masusukat kung gaano kalaki ang tiwala at respeto ninyo sa isa't isa. Na kahit magkalayo kayo ay hinding-hindi ninyo gagawin ang mga bagay na maaaring makasira sa inyong relasyon. Katulad na lamang ng nangyari sa amin ng nooy long-time boyfriend ko na si Jace. Third year high school pa lamang kami noon ay magkasintahan na kami ni Jace Papadudut. Kami nga yung definition ng perfect relationship noon dahil ni minsan ay hindi kami nag-away at lagi kaming nagkakaintindihan at kung may mga bagay man kaming maaaring pagtalunan ay agad namin yung naaayos bago pa man kami humantong sa away. Hanggang sa makagraduate na nga kami ng college at nagkaroon kami ng kanya-kanyang trabaho ay nag-propose sa akin si Jace. Agad ko namang tinanggap dahil alam ko sa sarili ko na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Sa opisina nagtatrabaho noon si Jace habang ako ay isang crew sa isang sikat na fast food restaurant. Pero nagkaroon kami noon ng kasunduan na hanggat wala pa kaming 32 at wala pang sapat na ipon ay hindi pa kami maaaring magsama at magpakasal. Gusto kasi namin noon na handa na ang lahat bago kami lumagay sa tahimik. Yun din kasi ang ideal age ko para magpakasal. Wala namang naging problema noon sa plano naming pagpapakasal dahil parehong pamilya namin ay boto sa bawat isa sa amin. Pero kinakailangan mag-abroad noon ni Jace dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya niya. Lalo pa at na-stroke ang tatay niya na siyang nagtatrabaho para sa kanila. 3 rin ang kapatid niyang nag-aaral noon na kailangan niyang tustusan. Kahit na may pag-aalangan sa akin ay pumayag naman ako dahil para naman sa pamilya niya ang gagawin niya. Nagkasundo na lamang kami noon na kapag nakabalik siya ng Pilipinas ay magpapakasal na kami kahit sa West lang. Umayag naman ako at sinabi kong mag-iipon din ako para sa kasal namin at ganon din siya. Kailangan lang muna naming tiisin na magkalayo kami at magtiwala sa isa't isa. Malaki naman ang tiwala ko sa kanya dahil sa tagal naming magkasintahan noon ay hindi siya gumawa ng bagay na maaari naming ikasira. At ganon din ako dahil nga sa sobra naming mahal at nirerespeto ang bawat isa. Pero inaamin ko na hindi talaga naging madali para sa akin ang malayo kay Jace. Dahil may mga bagay na pumapasok sa isip ko habang magkalayo kami. Mga bagay na alam ko namang hinding-hindi niya magagawa pero hindi ko maiwasang mag-isip na baka matukso siya sa isang babae habang hindi niya ako kasama. Lalaki siya at may pangangailangan at naisip kong baka sa iba niya hanapin ang mga yon. May tiwala naman ako sa kanya pero hindi ko kontrolado ang mga pumapasok sa isip ko. Lalo pa nga at hindi agad nakatawag noon sa akin si Jace. Nang makarating siya sa Korea bilang isang factory worker sa paggawaan ng mga noodles. Sobrang nag-worry rin ako sa kanya noon dahil hindi ko alam kung ano na nga bang nangyayari sa kanya doon. Iniisip kong mabait ba ang mga amo niya
o kaya naman ay nakakakain ba siya ng maayos. Halos 2 linggo nga bago siya nakatawag noon at tila nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang marinig ko na ang boses niya. Love! Bakit ngayon ka lang tumawag? Sorry love, bawal kasi ang cellphone sa oras ng trabaho. Maikpit dito eh. Kailangan i-surrender ang cellphone ko sa kanila kapag may trabaho. Every 2 weeks lang ako pwedeng gumamit ng cellphone. Kagaya nito, day off ko. Kaya nakatawag ako sa'yo. Ay, salamat naman sa Diyos. Akala ko kung napano ka na dyan eh. Huwag mo ako intindihin dito. Mababait naman ang mga amo ko. Ngayon nga lang, sobrang istrikto ng boss namin. Kapag trabaho, trabaho. Sa bagay, malaki ang pasahod nila kaya dapat talaga sulit ang ibabayad nila sa'yo. Ang importante, ayos ka lang dyan. Oo, di rin naman kami nagugutom dito. Libre ang pagkain namin. Mabuti kung ganon. Maiba nga pala ako. Nakatawag ka na ba kina tita para ipaalam ang lagay mo dyan? Oo, tumawag na ako sa kanila bago ako tumawag sa'yo. O anong sabi nila sa'yo? Ayun, humihingi ng pasensya sa akin. Kasi kinailangan ko para mga ibang bansa para lang sa kanila. Sabi ko wala namang problema basta para sa kanila. Total, andito na rin lang ako. Panahon na para makabawi man lang ako sa kanila. Tama. Basta pagbutihan mo lang ang trabaho mo dyan. Pasasaan ba't magiging maayos din ang lahat? Suportado kita sa lahat ng bagay. Alam mo naman yan. Kaya nga swerte ko sa'yo. Kasi nandiyan ka palagi para suportahan ako. Naiintindihan mo yung mga bagay na kailangan kong gawin. Natural, mahal kita eh. Tsaka para naman sa pamilya mo ang ginagawa mo. Di lang naman para sa kanila itong ginagawa ko. Para sa atin din to. Magtatabi ako kahit papano para sa kasal natin. Kasi gustong-gusto na rin talaga kita pakasalan eh. Oo, alam ko. Basta ingatan mo palagi ang sarili mo dyan, ha? Umiwas ka sa tukso kahit anong mangyari. Alam mo namang mahal na mahal kita. Kaya hindi ako matutokso sa iba. Masyado kitang mahal para gawin sa'yo yun. May tiwala naman ako sa'yo. Pero kasi hindi naman natin masasabi, di ba? Malayo tayo sa isa't isa. Huwag ka mag-isip ng kung ano, love. Tatandaan mo lang palagi kung gaano kita kamahal. Kahit kailan hindi ako naging unfaithful sa'yo. Ang tagal na nga natin, oh. 12 years na tayo. Sa tingin mo ba, aabot tayo ng ganito katagal kung mababaw ang pagmamahal ko sa'yo? Sa bagay, tama ka. Pasensya ka na, love, ha? Hindi naman sa wala akong tiwala sa'yo, kaya naiisip ko yung mga ganyan. Naiintindihan naman kita. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Natural lang na maramdaman mo yan. Malayo ako sa'yo eh. Pero yun lang ang masasabi ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Ikaw lang babaeng mamahalin ko at iharap ko sa altar. Kahit naman ako eh. Ikaw lang ang lalaking mamahalin ko. Basta, tiis-tiis lang muna tayo, love ha. 2 taon na lang naman eh. Saglit lang sa atin to. Oo naman. Basta every 2 weeks lang ako makakatawag ha. Huwag kang mag-isip na baka nang bababae ako rito o ano. Hayaan mo kapag day off ko, ikaw ang una kong tatawagan. Magdamang tayo mag-uusap noon. Paalala ko lang sa'yo, mahal ang roaming calls ha. Hindi yan kagaya dito sa Pilipinas na unlimited. Tama na sa akin yung makausap ka kahit sandali. Malaman ko lang na ayos ka dyan, okay na ako. Oo nga pala. O paano? Babay muna ha. O sige, basta mag-iingat ka palagi dyan ha. Tumawag ka kagad sa amin kung may problema. Sige love, salamat ha. Kayo din, mag-iingat kayo dyan. Lalo ka na, pakakasalan pa kita. Oo. O sige na love, I love you. I love you too. Papadudot kahit papaano ay gumaan ang loob ko nang makausap ko si Jace. Nabawasan din ang pag-aalala ko sa kanya dahil sinabi niyang ayos lang siya doon. Yun lang naman ang tanging mahalaga sa akin, Papadudot. Ang malamang nasa maayos siyang kalagayan. Sinabi ko nga rin sa sarili ko noon na hindi na ako mag-iisip ng hindi maganda tungkol sa kanya.
dahil na-realize ko na maling mag-isip ako ng ganon sa lalaking kahit kailan ay hindi nagsinungaling at naglihim sa akin. Sa 12 years na relasyon namin ay wala siyang ginawa na makakasira sa relasyon namin. Sa 12 years din na yon ay hindi kailanman nabawasan ang pagmamahal namin sa isa't isa. Kaya nga nasabi ko na napaka-perfect ng relationship namin, na kasal na lang talaga ang kulang. Pero kagaya nga ng plano ay gusto naming paghandaang mabuti ang lahat bago kami lumagay sa tahimik, Papa Dudut. Lumipas nga ang mahigit 1 taon, Papa Dudut, na sanay na ako na kada 2 linggo lang kaming nakakapag-usap ni Jace. Mas nagpursigi ako noon sa trabaho hanggang sa ma-promote ako bilang branch manager sa sikat na fast food restaurant na pinagtatrabahuhan ko. At kapag nakakapag-usap nga kami ay pareho naming kinikwento sa isa't isa ang mga nangyari sa amin sa loob ng 2 linggo. Para kahit papaano ay updated kami sa buhay ng bawat isa. Na wala kaming nakakaligtaang araw kahit na madalang kaming magkausap. Kapwa na rin kami na may ipon noon, kaya naman excited na ako dahil 3 buwan na lamang ay makakauwi na siya ng Pilipinas. Nagkasundo na rin kami na aayusin ko na ang mga dapat ayusin para sa kasal namin. Mula sa invitation sa simbahan at sa pagpili na rin ang isusuot namin. Dahil yun nga ang balak namin na kapag nakauwi siya ay magpapatahi na agad kami ng isusuot sa kasal at magpapakasal. Hanggang sa isang beses ay bigla na lamang nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Jace. Ang sabi niya sa akin ay pagod lamang siya dahil panay ang overtime niya sa trabaho at iniintindi ko yon. Pero may kung anong nagbubulong sa akin na hindi yon ang dahilan. At ayaw ko mang isipin ay may nagsasabi sa akin na may tinatago ang fiancé ko na si Jace, Papa Dudut. Hi, love! Buti naman nakatawag ka na. Hintay ako ng hintay sa tawag mo last time eh. Peak season kasi. Ah, ganun ba? O kumusta naman ang trabaho mo? Ganun pa rin. Walang pinagbago. Eh kumusta naman ang nakaraang linggo mo? Ayos lang. Puro trabaho. Ayos ka lang ba, love? Oo. Bakit? Wala naman. Para kasing wala kang gana makipag-usap sa akin. Guni-guni mo lang yun. Kung ayaw kitang kausap, di sana hindi na ako tumawag. Ewan ko, ibang-iba ka kasi ngayon eh. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Walang problema. Huwag mo ko intindihin. Ay, love, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Para mapag-usapan natin. Hindi yung sinasarili mo lang. Wala nga akong problema. Nag-iisip ka na naman ng kung ano-ano eh. Tingin mo ba bakit ako nag-iisip ng kung ano-ano ngayon? Jace, 13 years na tayo. Kilalang kilala na kita. Alam ko kung may problema ka. Kaya magsabi ka na sa akin, ano ba kasing problema? Sorry love. Promise, wala talagang problema. Sobrang pagod ko lang siguro. Sigurado ka? Oo love. Eh kung gusto mo, magpahinga ka na lang muna. Sa ibang araw ka na lang tumawag. Hindi, okay lang. Kwentuhan mo na lang ako. Tungkol sa mga ganap sa'yo nito mga nakaraang linggo. Same routine pa rin. Bahay, trabaho, ganun. Ah, siya nga pala. Okay na yung layout ng wedding invitation natin. Date na lang ang kulang. Tapos, nailista ko na yung mga pagbibigyan. Nakapili na rin ako ng simbahan kung saan tayo magpapakasal, love. Tapos, pagbalik mo dito, magpi-prenup shoot na tayo. Hello, love? Andyan ka pa? Oo. Narinig mo ba yung sinabi ko? Oo. O, wala ka bang sasabihin? Baka pwedeng i-postpone na natin yung kasal? Kahit mga 2 years? Ano? Postpone? Love, ang tagal na nating pinlano to. Alam ko, kaso… Kaso ano? Budget? May problema ba sa budget, Jace? May ipon ako, sapat yun para sa pagpapakasal natin. Hindi naman yun. Naisip ko lang na mag-extend muna ng mga 2 taon dito. Bakit?
2 taon lang ang kontrata mo dyan ah. Paano ka mag-extend? Ano, magti-TNT ka? Hindi. Pwede naman daw i-renew yung kontrata pagkatapos nito. Pero bakit nga? Bakit ka mag-extend? Okay naman na si Tito, nakakapagtrabaho na siya ulit. Ano man lang yung umuwi ka muna rito, di ba? Para maasikaso yung kasal natin. Eh di pagkatapos ng kasal natin, sige bumalik ka na ng Korea, magtrabaho ka ulit. Hindi nga kasi ako makakauwi. Gusto ko pa sana magtrabaho na mas matagal dito. Jace, alam mo hindi ka nakakatuwa ah. Kung may problema ka, sabihin mo. Kung gusto mo nang umatras sa kasal, sabihin mo. Hindi yung ang dami mong dahilan. Berly naman. Ang sabi ko lang, i-postpone muna natin yung kasal. Wala akong sinabing atras ako. Eh pwede ka namang umuwi muna rito para sa kasal natin. Tapos tsaka ka na bumalik. Ay, nakapaghintay naman tayo ng 13 years, di ba? Ano ba naman yung 2 taon pa? Oo, nakapaghintay tayo. Pero nakaplano na lahat, Jace. Ang sabi mo, ayusin ko na lahat ang dapat asikasuhin para pag uwi mo wala ka ng gaanong aayusin. Ikaw na lang ang kulang. Tapos ngayon sasabihin mo, i-postpone? Bakit? Ay, sige na. Uuwi na ako para magpakasal tayo. Tatapusin ko lang yung 3 buwan pang kontrata ko. Hindi ko alam kung ano ba talagang problema at bigla ka na lang magsasuggest na i-postpone natin. May problema ba sa family mo? Wala. Hayaan mo na. Uuwi na ako. Magpapakasal tayo kaya huwag ka nang mainis. Sa susunod na lang tayo mag-usap o kaya kung makakatawag ako mamaya. Magpapahinga muna ako at wala pa akong tulog. Okay lang ba? Ay, okay, sige. Magpahinga ka muna. Papadudot sa kabilangan ng pagtataka ko sa naging reaksyon ni Jace ay isinawalang bahala ko na lamang yon kahit na may nararamdaman akong hindi maganda. Sa aming dalawa kasi ay si Jace talagang excited na magpakasal kami kaya hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Pero pinigil ko ang sarili ko at iniisip na baka nga pagod lang talaga ito sa trabaho at hindi makapag-isip ng maayos. Naisip ko rin na baka marami siyang iniisip tungkol sa pamilya dahil sa kanya nakaatang ang responsibilidad. Marahil din ay nape-pressure ito sa kung ano nga ba ang dapat niyang unahin. Papadudot hindi na nga ulit siya nakatawag sa akin ng araw na yon. Pero ayos lang naman sa akin, mas maigi na rin siguro yon para makapag-isip siya ng maayos. Napagpasyahan kong maghintay na lamang sa kung ano nga ba ang magiging desisyon niya. At bilang partner ay nakahanda akong irespeto kung ano man yon. Nang sumunod na beses na pagtawag sa akin ni Jace ay kapansin-pansin ang panlalamig nito sa akin. Wala itong kabuhay-buhay sa pakikipag-usap sa akin na parang minsan ay napipilitan na lamang siyang kausap ako. Ayaw ko mang mag-isip ng hindi maganda. Pero sa kinikilos ni Jace ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Halos lahat na yata ng pangit na senaryo ay naisip ko na baka may ibang babae siya kaya gano'n na lamang ang panlalamig niya sa akin. Hindi na siya malambing kagaya ng dati at palaging malayo ang sagot sa tuwing may itinatanong ako sa kanya, Papadudot. Papadudot, nagpatuloy ang cold treatment sa akin ni Jace hanggang sa dumating na sa point na halos hindi na siya tumatawag. Halos hindi ko na nga alam kung ano ang iisipin ko ng mga panahong yon. Nagsimula na ako mag-alala at makaramdam ng kaba dahil wala talaga siyang paramdam. Baka mapahamak na siya o ano, kaya naman hindi na ako nagdalawang isip na lumapit sa pamilya niya at itanong kung tumatawag ba sa kanila si Jace. Ang sabi nila ay hindi naman daw ito tumatawag at malamang ay busy lamang sa trabaho. Nagtaka naman ako dahil parang hindi sila nagwo-worry kay Jace. Pero pinili ko na lamang na huwag nang magsalita. Sumang-ayon na lamang ako sa sinabi nila. Pero may parte sa puso ko na ayaw maniwalang
Hindi tumatawag sa kanila si Jace dahil busy ito. Kilala ko si Jace at hindi nito matitiis ang kahit na ano, lalo na kung tungkol sa pamilya nito. Naisip kong may mali sa nangyayari at kailangan ko yung alamin. Kaya nga sinubukan kong kontakin ang mga kaibigan ni Jace na nakilala nito sa trabaho. Halos lahat ng nakausap ko ay iba-iba ang sinasabi. Ang isa ay sinabing busy lang si Jace, samantalang ang isa naman ay sinabing wala naman daw silang gaanong ginagawa dahil tapos na ang peak season. Kaya mas lalong lumakas ang kutob ko na may tinatago siya sa akin hanggang sa nakausap ko ang isa pa sa katrabaho niya na si Carlo. At hindi ko halos matanggap ang mga ipinagtapat niya sa akin, Papa Dudut. Hello? Hello, Ren. Salamat pala ha, kasi pumayag ka makipag-usap sa akin ngayon. Walang problema. So, ano nga yung gusto mong pag-usapan ulit natin? Alam mo namang matagal ko ng boyfriend si Jace, di ba? Oo, ikakasal na nga raw kayo pag uwi niya. Oo, sana. Kaya lang, ang laki kasi ng ipinagbago niya eh. Parang nanlalamig na siya sa akin. Baka naman marami lang iniisip si Jace. Kilala ko siya kapag may problema yon o may iniisip. Nagsasabi siya sa akin. Pero ngayon, parang may tinatago siya sa akin eh. Hindi na ako makapag-focus sa trabaho ko kasi iniisip ko siya. Kung ano na bang nangyayari sa kanya, wala na rin akong maayos na tulog kakaisip kung ano ba talagang pinagkakaabalahan niya. Ano kasi, wala ako sa posisyon para sabihin sa'yo to. Na alin? May alam ka ba? Ang mabuti pa siguro, si Jace na lang ang kausapin mo. Paano ko nga siya tatanungin? Isang buwan na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Malilintikan kasi ako eh. Bakit? Pinagbantaan ka ba ni Jace? Hindi, pero iisipin nun na ako ang nagsabi sa'yo. Pangako, hindi ko sasabihin sa kanya. Kaya kung may alam ka, please, sabihin mo naman sa akin. Ay, kung ano man ang marinig mo sa akin, lagi mong isipin na mahal ka ni Jace. Kahit kailan, hindi nabawasan ang pagmamahal niya sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ni Jace. Pwede bang diretsahin mo na ako? Ano ba talagang problema? Ang totoo kasi niyan, may nabuntis si Jace dito. Ano? Nabuntis? Sino? Kasamahan namin dito sa factory. Oy, hindi magandang biro yan ha? Sana nga, nagbibiro lang ako. Paano nangyari yun? Babae ba siya ni Jace? Hindi, Berlin. Hindi. Alam ng Diyos kung gaano ka kamahal ni Jace. Yung nangyari, hindi sinasadya. Paano hindi sinasadya? Nagkayayaan kasi magkainuman pagkatapos ng holiday. Lahat kami magkakatrabaho. Hanggang sa nalasing kaming lahat. Hindi na namin alam yung mga sumunod na nangyari. At si Jace? Paano niyo nasabing si Jace ngayon nakabuntis dun sa babae kung lasing kayong lahat? Sila kasi yung magkasama sa kwarto nung magising kami kinaumagahan. Pero maniwala ka o sa hindi, sising-sisi si Jace sa nangyari. Mahal na mahal ka niya. Mahal? Kung talagang mahal niya ako, sana umiwas siya sa mga bagay na makakasira sa amin. 13 years na kami. Saka pa siya nagloko. Hindi kanya niloko, Berlin. Hindi sinasadyang nagkamali lang siya. Hindi sinadya o sinadya. Nagkamali siya. Dinungisan niya yung relasyon na napakatagal na naming iningatan. Maniwala ka. Mahal na mahal ka ni Jace. Hindi lang niya alam kung paano sasabihin sa'yo yung totoo. Nagigilty siya ng sobra sa nagawa niya. Ang dami niyang pagkakataon para sabihin sa akin. Kasi nga, hindi niya alam kung paano sasabihin. Pero please lang, Berlin. Wag na wag mong sasabihin na ako ang nagsabi sa'yo, ha? Labas ka rito. Salamat kasi sinabi mo sa akin yung totoo. Huwag kang mag-alala. Hindi to malalaman ni Jace. Ay, salamat. Pero sana maayos yun ni Jace to. Hindi ko alam.
Pero susubukan ko. Yung babaeng nabuntis niya, naghahabol ba? Hindi, may asawa sa Pilipinas yun. Natatakot nga at baka malaman ng asawa niya. Ang hinihiling lang niya kay Jace, sustento at suporta sa pagbubuntis niya. O sige, salamat. Pasensya ka na rin sa abala ha. Papadudod para akong hinagisan ng bomba dahil sa mga nalaman ko. Pakiramdam ko ay mamamatay ako sa sobrang sakit dahil parang paulit-ulit na sinasaksak ng kutsilyo ang puso ko. Sa sobrang tagal naming magkarelasyon ni Jace ay ni minsan ay hindi siya nagloko. At kahit minsan ay hindi kami nag-aaway ng dahil lamang sa babae. Kaya may parte pa rin sa puso ko na ayaw maniwala sa mga sinasabi ni Carlo. Pero ano nga ba ang mapapala niya kung sakaling siraan niya si Jace sa akin? Maliban na lamang kung may lihim na galit ito rito. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang katotohanang magkakaanak siya sa ibang babae. Pakiramdam ko ng mga oras na yon ay wala akong kwentang babae. Dahil sa kabila ng pagmamahal ko kay Jace ay nagawa niya yon sa akin. Sarado ang utak ko ng mga oras na yon dahil wala akong pakialam kung sinadya yon o hindi. Ang tanging naisip ko lang noon ay nagtaksil sa akin si Jace. Naisip ko nga rin na baka nawala na ang pagmamahal niya sa akin dahil magkalayo na kami. Hindi ko na nagagawa ang mga bagay na ako dapat ang gumagawa para sa kanya at nahanap niya yon sa ibang babae. Kaya naman nang tumawag siya ulit sa akin ay agad ko siyang kinompronta. Hello? Napatawag ka? Hi love, pasensya na kung ngayon lang ako nakatawag ulit. Sobrang dami lang talagang ginagawa sa factory. Lagi pa ako nag-overtime. Ayos lang. Galit ka ba sa akin? Hindi. May dapat ba akong ikagalit? Oo, kasi matagal akong di nakatawag sa'yo. Alam ko naman na busy ka. Sorry talaga love. Namiss kita ng sobra. Kamusta ka na? Ayos lang, buhay pa. Bakit parang galit ka sa akin? Sorry talaga love kung ngayon lang ako nakatawag. Sorry din kung lagi akong lutang pag magkausap tayo. Sobrang dami ko lang talagang iniisip. Kung ano man yung iniisip mo, wala akong pakialam. Love naman. Sorry na. Babawi ako sa'yo, promise. Tuloy na uwi ko. Mapapakasalan na kita. Uuwi ka? E paano yung nabuntis mo dyan? Saan mo naman ako yung kalokohang yan? Alam mo loyal ako sa'yo. Kung magloloko ako, di sana noon ko pa ginawa. Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal yung sinasabi mo. Teka nga, sino nagchismis sa'yo niyan? Alam mong hindi kita kaya ipagpalit sa iba. Mahal na mahal kita, Berlin. Pwede ba, Jace? Huwag na tayong maglokohan. May nagsumbong na sa akin eh. Kaya huwag ka nang magsinungaling. Magsabi ka na lang ng totoo kaysa paikot-ikot lang tayo dito. Hindi ako tanga. Alam mo yan. Okay, magsasabi na ako. Pero please, huwag mo isiping niloloko kita. Na may iba akong babae. Nag-iisa ka lang na babaeng mamahalin ko at iharap sa altar. Sobrang mahal na mahal kita. Tayo kung mawala ka sa akin. Nakagawa ka na ng bagay na ikasisira natin, Jace. Painggan mo muna ako, love. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Isinusumpa akong nangyari yun. Sising-sisi ako at galit na galit sa sarili ko dahil hindi ko alam kung ano pang mukhang iharap ko sa'yo pagkatapos na nangyari. Pero ngayon, umaasa ako na sana mapatawad mo ako. Promise, hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto yung nangyari. Pare-pareho kaming lasing nun at hindi ko na alam ang ginagawa ko. Hindi alam ang ginagawa? Kahit lasing ka, alam mo pa rin ang nangyayari sa paligid mo. Hindi totoo yung lasing ka kaya hindi mo alam ang ginagawa mo. Palusot lang yan ng mga taong manloloko. Hindi kita niloko, Berlin. Hindi ko ginusto yung nangyari. Sana hindi ka na lang nakipag-inuman para hindi ka umabot sa ganun, di ba? Hindi ka naman pala inom eh. Bakit sumama ka sa kanila? Kasi nakikisama ako sa kanila. Nasobrahan ka naman yata sa pakikisama, Jace.
Hindi ko naman alam na aabot sa ganun. Ang alam ko, simpleng inuman lang yun. Alam mo bang ang daming namamatay sa maling akala? Gusto mong dumagdag? Alam mo, Berlin, walang patutunguhan tong usapan natin. Paulit-ulit lang eh. Hindi rin tayo nagkakaintindihan. Sinabi ko na nga hindi ko ginusto yung nangyari. Oh, ngayon ikaw pa ang galit? Ang galing mo naman. Ako na nga itong niloko. Ako pa yung kailangan mag-adjust sa katangahan at kakatihang ginawa mo. Pinaliwanag ko na sa'yo kung ano ba talaga nangyari. Pero parang hindi mo naman naiintindihan. O talaga? Ako pa talaga yung hindi makaintindi? Eh kung ikaw kaya ang nasa posisyon ko, ano kayang mararamdaman mo, ha? O ano? Bakit hindi ka makasagot? Sa ibang araw na tayo mag-usap. Kapag hindi na mainit ang ulo natin pareho. Papadudot, minabuti na nga lang namin na huwag na munang mag-usap dahil pareho pang mainit ang mga ulo namin. At baka kung saan pa kami humantong. Hindi ko alam noon kung paano tatanggapin lahat ng mga nalaman ko, lalo na kay Jace na mismo nang galing ang mga salitang hindi ko nais marinig o mas tamang sabihin na kinakatakutan kong marinig. Hindi ko alam kung paano at bakit kami humantong sa ganon na kung kailan marami na kaming pangarap at plano sa buhay ay saka pa kami susubukin ng matinding problema na hindi ko alam kung kaya ba naming solusyonan. Halos mamatay na nga ako sa sobrang sakit, Papa Dudut. Itinatanong ko sa sarili ko kung saan ako nagkamali o saan ako nagkulang dahil tila napakabigat naman yata ng problemang ibinato sa akin ng Diyos. Problemang parang hindi ko kayang pasanin at lutasin. Iniisip ko na sa dami ng plano at pangarap na binuo namin nang magkasama ay isang pagkakamali lang ang magiging sanhi ng pagkasira ng mga yon. At dahil nga sa pagtatalo naming yon, Papa Dudut, ay minabuti muna naming dumistansya ni Jace sa isa't isa. Lalo pa't hindi ko na rin alam kung ano nga ba ang sasabihin ko sa kanya. Alam na alam ko sa sarili ko na kapag nag-usap kami ay kung ano-ano na naman ang masasabi ko sa kanyang masasakit na kailanman ay hindi ko na mababawi. Oo nga, at galit ako sa kanya, pero naroon pa rin ang respeto ko sa kanya bilang tao. Naisip ko lang na isang pagkakamali lang yung nagawa niya. Pero hindi ko makuha sa sarili ko na tanggapin yon, gayong alam kong hindi naman talaga niya sinasadya. Marahil ay napakasakit lang sa akin dahil kung kailan may plano na kaming magpakasal, ay saka pa yon nangyari. Na tila ba gustong hadlangan ng tadhana ang pagsasama namin. Sobrang litong-lito ako nung mga panahong yon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin para maayos ang relasyon namin na hindi naman ako ang sumira. Pero sa kabila nga ng mga nalaman ko ay sinolo ko yon. Walang nakalam kahit sino sa pamilya ko o sa mga taong nakakakilala sa amin dahil ayaw kong masira ang imahe ni Jace sa kanila. Kahit papaano ay gusto kong itago ang kahihiyan dahil naisip ko na ang kahihiyan ni Jace ay kahihiyan ko na rin. Malaking insulto din yon sa akin kung sakali dahil sa tinagal-tagal nga naming magkasintahan ni Jace ay ni minsan ay hindi siya gumawa ng bagay na ikakasira namin. Simpleng inuman lang pala ang magiging mitya ng bombang sisira sa amin. At may mga bagay na hindi talaga maiiwasan kagaya na lamang ng muling pag-uusap namin ni Jace. Salamat naman at sinagot mo na ang tawag ko. Ano bang kailangan mo? Gusto ko makausap na maayos. Please, Berlin. Alam kong wala akong karapatang mag-demand sa'yo pero sana naman. Huwag mo itapon na lang basta napakaraming taon na binuno natin. Ayaw mong mag-demand? Ano sa tingin mong ginagawa mo ngayon? Di ba nagde-demand ka? At talagang may gana ka pang gumanyan, ha? Kung tutuusin, ikaw ang punot dulo ng lamat na to sa relasyon natin. Alam ko at pinagsisisihan ko yun. Kaya sana naman pakinggan mo ako. Hindi ko alam, Jace. Pakiramdam ko nanliliit ako sa nangyayaring to sa atin.
Hindi ko alam kung paano ko titimbangin yung sitwasyon. Dahil sinadya mo man yun o hindi, nagkamali ka pa rin. At hindi lang simpleng pagkakamali ha. May batang involved dito, Jace. Alam kong napakalaki ng pagkakamali ko, Berlin. Pero sana naman tanggapin mo pa ako. Hindi ko talaga ginusto yung nangyari. Hindi ko na talaga alam yung nangyayari sa paligid ko ng mga oras na yun. Berlin, alam mo kung gaano kita kamahal. Yung sakit na nararamdaman mo ngayon, alam ko na ako ang dahilan yan. Kaya para ako mababaliw kasi hindi ko intensyon na saktan ka. Kung pwede ko lang alisin yan, ginawa ko na. Wala kang idea kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon. Jay, sobrang tagal na nating magkarelasyon. Wala tayong naging problema. Kung kailan ikakasal na tayo, tsaka pa nangyari to? Ano bang gusto mong maramdaman ko? Love, pagsubok lang to na kailangan natin lampasan. Sabi mo nga sa maraming taon na relasyon natin, wala tayong naging problema. Ito na yun. Sinusubok na tayo kung hanggang saan tayo magiging matatag. Ngayon pa ba tayo susuko? Hayaan ba natin na hanggang dito na lang tayo? Hindi ko alam, Jace. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hindi mo kailangang isipin yan. Alam mo, ikaw lang nag-iisang babae minamahal ko. Mas importante ka sa akin. Eh paano yung anak mo? Hindi ako magiging masaya kung alam ko may batang magsasuffer dahil lang sa pagkakamaling yon. Hindi ko naman pababayaan yung bata kung yun ang iniisip mo. So suportahan kong bata. Pero hanggang dun lang yun. Hindi mo rin masasabi, Jace. Anak mo yun eh. Dugot laman mo. Kapag nasilayan mo yung batang yon, sigurado ako mag-iiba ang mararamdaman mo para sa bata. Magtiwala ka sa akin, Berlin. Hanggang suporta lang ang maibibigay ko sa bata. Ayoko, Jace. Hindi ko maaatim na agawan ng ama ang isang walang kamuwang-muwang na bata. Kung tutuusin, hindi naman niya ginustong mabuo. Bunga lang siya ng isang gabing pagkakamali. Naawa ako sa bata, Jace. Eh anong magagawa ko? Oo, anak ko yun. Pero mas importante ka sa akin. Hindi naman ako papayag na mawala ka sa akin. Hindi ko naman tatalikuran ng bata eh. Ibibigay ko lahat ng pangangailangan niya. Pero yun lang yun. Naisip ko lang kasi, Koko yung nasa kalagayan ng babae. Parang ang hirap. Yung anak ko walang kikilalaning ama. Love, wag mo munang isipin ng ibang tao, please. Isipin mo muna tayo. Ang relasyon natin. Kung paano natin naayusin. Mahal na mahal kita. At kung kailangan na lumod at magmakaawa ako sa harapan mo, gagawin ko. Lahat gagawin ko para mapatawad mo ako. Huwag mo lang akong iwan. Ang hirap kasi eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo. Hindi ko alam kung ano ba yung tamang desisyon na dapat kong gawin. Basta tuloy yung plano natin. Magpapakasal tayo. Walang magbabago. Ewan ko. Ang kasal sana natin ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Pero paano ako magiging masaya sa sitwasyon natin ngayon? Ayoko magpakasaya knowing na may batang magsasuffer in the end. So ano? Ganun na lang? Maghihiwalay tayo? Iiwan mo ako? Ang sinasabi ko lang, palipasin muna natin ang unos. Ituloy natin yung gusto mo na i-postpone muna yung kasal. Kailangan ko rin ng panahon para makapag-isip ng mabuti. At saka ikaw, ayusin mo muna yung dapat mong ayusin. Pero paano pa ako makakasigurado na hindi mo ako iiwan? Huwag mo na akong intindihin mo, okay? Unahin mo ang mas importanteng bagay. Unahin mo yung anak mo. Kawawa yung bata, Jace. Ikaw ang pinaka-importante sa akin. Alam mo yan. Magkakaanak ka na, Jace. Magiging tatay ka na. Magpakalalaki ka naman. Panindigan mo ang responsibilidad mo dun sa bata. Love naman. Paikot-ikot na naman tayo eh. Hindi ko nga pababayaan ng bata. Jace, hindi lang sustento ang kailangan ng bata. Kailangan din niya ng kalinga at pagmamahal ng isang ama. Anong gusto mo gawin ko? Iwan kita. Tapos magpakatatay sa batang hindi ko naman ginusto mabuo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Jace, ha? Mas lalong hindi hiniling nung bata na mabuo siya. Kasi kung may choice lang siya na pumili na magiging magulang, for sure, hindi ka pipiliin ng bata dahil alam niyang hindi mo siya tanggap. Oo, hindi ko siya tanggap. Pero pananagutan ko siya. Berlin, please. Bigyan mo pa ako ng isang chance na itama lahat to. Pero wag na wag mong hihingin sa akin na maghiwalay tayo. Kasi hindi ko kaya yun. Bigyan mo ako ng panahon na mag-isip. Habang inaayos mo mga dapat ayusin, i-postpone muna natin ang kasal. Okay, sige. Kung yan ang gusto mo. Pero ito lang ang masasabi ko. Mahal na mahal kita. At kung kailangan ko mamili, ikaw at ikaw ang pipiliin ko.
Papadudot nang sabihin sa akin yun ni Jace, ay hindi ko makapa sa puso ko ang saya. Dahil pakiramdam ko ay makasarili ang desisyon niyang yon, Papadudot. Alam kong mahal niya ako pero mas matimbang ang dugot laman. Naisip ko rin na kung ako ang nasa sitwasyon ng babaeng nabuntis niya, ay baka hindi ko kayanin ang pagpapalaki sa bata ng mag-isa. At mas lalong ayaw ko na lumaki ang magiging anak ko na walang kikilalaning ama. Papadudot, minabuti ko nga na huwag na munang makipag-usap kay Jace para makapag-isip kaming pareho. Pero kung ako ang tatanungin, ay kung hihingin man ang pagkakataon ay handa akong palayain siya alang-alang sa bata. Tinis ko nga noon na hindi makipag-usap sa kanya kahit pa tawag siya ng tawag. Tiniis kong huwag sagutin ang mga tawag niya dahil yon ang sa tingin kong tama. Naisip kong kapag hindi ako nagparamdam ay maiisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Pero sa totoo lang ay sobrang sakit sa akin ang mga nangyayari, lalo na ang isiping may kahati ako sa kanya. Halos 2 linggo nga na panay ang tawag niya sa akin na hindi ko naman sinasagot hanggang sa isang araw ay hindi na siya tumawag. Kaya naisip ko noon na marahil ay nakapag-desisyon na si Jace at pinili nito ang anak. Pero wala akong kamalay-malay na uuwi pala siya ng Pilipinas para personal akong makausap. Kailan ka pa dumating? Ngayon lang din. Dumiretso ka agad ako rito para makapag-usap tayo. Nagpahinga ka na muna sana bago ka pumunta rito. Hindi ko na kaya pagpaliban pa to, Berlin. Para na ako mababaliw. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Sinabi ko naman sa'yo na kailangan nating makapag-isip pareho. Paano tayo makakapag-isip kung lagi din naman tayong mag-uusap? Hindi naman solusyon ang pagdistansya sa isa't isa. Kaya nga tayo mag-uusap para mas madali nating maayos ang problema natin. Ang problema dapat tinaharap, hindi tinatalikuran. Paano natin ito maayos kung ayaw mo naman makipag-usap? Ang dali lang para sa'yo na sabihin. Kasi hindi naman sa'yo nangyari eh. Oo, hindi sa akin nangyari. Pero naisip ko na rin yan na kung sa akin man mangyari to, tatanggapin pa rin kita ng buong buo. Nasasabi mo lang yan kasi wala ka sa totoong sitwasyon. Hindi ko lang nasasabi to. Tatanggapin talaga kita dahil mahal na mahal kita. Handa akong kalimutan ang mga pagkakamali mo, huwag ka lang mawala sa akin. Ganyan kita kamahal, Berlin. Saan naman bigyan mo ako ng pagkakataon na pagsisiyan ng gusto ang pagkakamali ko. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Hindi ko alam, Jace. Gulong-gulo talaga ako. Kaya nga ayoko muna makipag-usap sa'yo dahil hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Mahal mo pa ba ako? At bakit mo naman naitanong yan? Pakiramdam ko kasi wala ka ng pagmamahal sa akin kaya ka ganyang katigas. Naiinis na ako sa usapang to ha. Ba't parang kasalanan ko pa na hirap akong magpatawad? Sariwa pa sa akin ang lahat, Jace. Sorry, love. Sorry. Kahit ako, gulong-gulo din ako. Pero isa lang ang sigurado ako. Ayaw kitang mawala sa akin. O paano yung anak mo? Wala ka man lang bang maramdaman na gusto mong bigyan din ng pagmamahal ang anak mo? Love naman. Willing ako magbigay ng sustento sa kanya. Lahat ng pangangailangan niya ibibigay ko. Napag-usapan na natin to, di ba? O sige, sabihin na nating magsusustento ka. Siyempre hindi maiiwasang mag-usap kayo palagi nung nanay niya. Tapos hindi mo namamalayang nahulog na pala yung loob mo sa kanya. Oh, nasa na ako doon? Paano na ako? Love, yan ang wag na wag mong iisipin. Alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi ko itatapon lahat ng pinagsamahan natin. Hindi ko itatapon yung pagmamahalan natin. Dahil lang sa bago ko palang nakikilala. Siguro mamahalin ko yung bata, pero hindi ang ibang babae. Bigyan mo muna ako ng space. Hindi na ako makahingi. Sabihin mo na madrama ako o maarte. Pero hindi ganun kadali sa akin na tanggapin yung sitwasyon. Na yung lalaking pakakasalan ko nakabuntis ng ibang babae. Kahit ito man lang muna, ibigay mo sa akin, please. Love naman. Tsaka sino nagpapasok nga pala sa'yo dito? Naabutan mo ba sina mama? Hindi ko sila inabutan. Pasensya na, pumasok na ako dito nang walang paalam. Bukas kasi yung gate eh. Mabuti na rin na hindi kayo nagkita ni na mama. At wala silang kaalam-alam sa nangyari. Hindi ko sinabi sa kanila kung anong problema nating dalawa at paniguradong magagalit yun sa'yo.
Teka, wala ka bang balak sabihin sa kanila? Hindi ko alam. Pinagtatakpang kita hanggat maaari dahil ayoko magmukhang katawa-tawa sa maraming tao. Kasi parang ang iisipin nila nun, hindi ganun katibay yung pundasyon ng pagmamahalan natin kaya nangyaring lahat ng ito. Ang kahihiyan mo, kahihiyan ko rin. Sorry talaga. Hindi ko talaga ginusto mangyari sa atin to. Love, maayos pa naman natin to, di ba? Bigyan mo nga muna ako ng space para maisip ko kung ano ba talaga yung gusto kong mangyari sa relasyon natin, Jace. Hindi na nga kumontra pa si Jace noon nang sabihin kong gusto ko muna ng space. Pero nagpaalam siya sa akin ng maayos at sinabing tawagan ko lamang siya. Anumang oras kapag nakapag-isip na ako o kaya naman ay sadyain ko siya mismo sa kanilang bahay dahil hindi na rin daw siya babalik ng Korea para magtrabaho. Maghahanap na lang daw siya ng ibang trabaho na malapit lang sa akin. Hindi na lamang ako kumibo noon, Papa Dudut, at hindi na rin ako nag-abalang ihatid pa siya hanggang sa may gate namin. At 1 linggo nga nang makabalik si Jace sa Pilipinas, ay tinawagan ko lahat ng reservations na pinabuko at kinansel ang mga yon. Naging padalos-dalos ako sa desisyon ko at naisip kong huwag na lamang talaga magpakasal sa kanya. Nawalan na nga rin ako ng ganang pumasok sa trabaho noon at wala akong ginawa kundi ang magmukmok sa kwarto ko, Papa Dudut. Nakakahalata na nga noon ang mga magulang ko pero pinili ko pa rin na magsinungaling sa kanila at pagtakpan si Jace. Hindi ko na nga maintindihan ang sarili ko ng mga oras na yon. Dahil hindi ko alam kung bakit pilit ko siyang pinagtatakpan, gayong mga magulang ko lang ang maaaring umintindi sa akin sa sitwasyong yon. At ang panusot ko na lamang sa kanila noon ay masama ang pakiramdam ko kaya hindi muna ako makakapasok. Pero sadyang walang lihim na hindi nabubunyag. Dahil nalaman din ng mga magulang ko ang problemang kinakaharap namin ni Jace, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko alam kung paano at saan nalaman ng mga magulang ko ang tungkol sa sitwasyon namin ni Jace. Pero isang bagay lang ang alam ko. Yon ay napakatindi ng galit nila kay Jace pero sinabi naman nila sa akin na sakto umano na nandun sila sa bahay nila Jace para sana maghatid ng mga deliver na baboy ay may babae umano doon. Nakausap nila Jace at nalaman nila ang babaeng yon ay nabuntis ni Jace habang nasa Korea. Sinabi pa ng mga magulang ko na gustong-gusto nilang saktan at pagalitan si Jace. Pero mas pinili na lamang nilang umalis at huwag nang mag-iskandalo. Agad ko naman silang tinanong kung naroon pa ang babaeng kausap ng mga magulang ni Jace. At sinabi nilang nandun pa dahil pinag-uusapan umano ng mga ito ang tungkol sa bata. Papa Dudut, wala nga akong inaksayang panahon at umalis ako ng bahay nang walang ligo at toothbrush dahil sa pagmamadali kong puntahan si Jace. Pero nang makarating ako doon, ay hindi ko na inabutan ang mga magulang ni Jace dahil may pinuntahan ang mga ito. Ang tanging nadatnang ko na lamang sa sala ay si Jace at ang babaeng sigurado kong nabuntis ni Jace. Hindi ko napigilan at tignan siya mula ulo hanggang paa at ramdam kong nailang siya sa akin, Papa Dudut. Sa tansya ko noon ay ilang taon ang tanda ng babae sa aming dalawa ni Jace. Siguro ay nasa 34 o 35 dahil halata naman sa itsura. Maayos itong manamit at mukhang desente. Yun nga lang ay mabigat talaga ang loob ko sa kanya. Nabigla pa nga si Jay sa pagdating ko pero agad ding nakabawi at inanyayahan akong maupo para makapag-usap kaming tatlo. Love, halika, maupo ka muna. Mabuti at nandito ka para makapag-usap tayong tatlo na maayos. Siya ba yung nabuntis mo? Siya nga. Mukhang mas matanda sa atin ah. Dalaga ba siya? Sa totoo lang, may asawa siya, love. At kasal sila. Ano? Jace, ano ba tong pinasok mo? Love, makinig ka muna sa amin ni Thea.
At anong sasabihin niyo sa akin? Ang laking gulo nito, Jace, kapag nakarating sa asawa niya tong ginawa ninyo. Kaya nga hayaan mo muna kami ipaliwanag sa'yo ang plano namin. Please love, pakinggan mo lang kami. Tapos, tsaka ka mag-decide. O sige, magsalita kayong dalawa. Mauna ka na muna, Teya. Sige. Nasabi na naman ni Jace na may asawa ako dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, wala talaga akong balak na manggulo sa inyong dalawa. Hindi lang talaga namin inakala na ganito ang mangyayari. Kung bakit naman kasi, kababae mong tao at may asawa, nakikipag-inuman ka pa sa mga lalaki. Wala akong excuse pagdating dyan. Alam kong mali ako sa part na yon at sising-sisi talaga ako. Kaya humihingi ako ng kapatawaran kasi nagulo ko ang relasyon nyo. Hindi mo lang ginulo, nasira mo na rin. Love, please, patapusin mo muna siya. Wala kayong karapatan na mag-demand sa akin kung kailan ako mananahimik at kung kailan ako pwede magsalita. Magsasalita ako kung gusto ko. Mananahimik ako kung gusto ko. Hayaan mo na, Jace. Humihingi uli ako ng tawad sa'yo, Berlin. Alam kong di madali para sa'yo magpatawad. Ayos lang sa akin kahit habang buhay mo na akong di patawarin. Huwag mo lang sanang idamay ang bata sa galit mo sa amin ni Jace. Hindi ba sinabi sa'yo ni Jace ang sinabi ko tungkol sa bata? Sinabi niya sa akin kaya medyo nabawasan ang pag-aalala ko kung sakaling ipapaubaya ko ang bata sa inyong dalawa. Ipapaubaya? Anong ibig mong sabihin? Nagpunta ako rito para ipaalam kay Jace ang bala ko pagkaluwal sa bata. Kaya nga sinabi ko may asawa ko. Mapapatay ako ng asawa ko kapag nalaman niyang nabuntis ako ng ibang lalaki. Gusto ko lang sana na hanggat hindi ko pa naluluwal yung bata, suportahan ako ni Jace mula sa pagbubuntis hanggang sa tuluyan na akong manganak. At kung pwede, dito muna ako hanggat hindi pa ako nakakapanganak. Ano? Dito ka titira? Sa bahay ni Jace? Oo sana. Habang hindi pa ako nakakapanganak, di kasi ako pwedeng umuwi sa amin ng ganito. Wow! Anong akala mo sa akin? Tanga? Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Napanood ko na sa mga palabas yan. Hindi ko inaasahang maniniwala ka sa akin. Kung gusto mo, dito ka na muna para mabantayin mo mga kilos namin ni Jace. Kahit dito na lang ako sa sala matulog, ayos lang sa akin. Hanggang sa makapanganak lang ako. At pumayag ka sa gusto niya, Jace? Actually, hindi lang naman ako, love. Pati sina mama at papa. Nag-decide kayong lahat ng hindi pinapaalam sa akin? Wala man lang humingi ng opinyon ko? Love, hindi. Biglaan lang din kasi. Hindi ko naman alam na darating si Teya eh. Eh di sana'y pinatawag mo muna ako, di ba? Kaya nga nag-uusap tayong tatlo ngayon, di ba? Eh para saan pa't nag-uusap tayo kung nakapag-decide na naman kayong lahat? Ano pang silbi ko dito? Love, please. Pumirmi ka muna, pwede? Inaayos nga natin ngayon ang dapat ayusin. Kaya please naman, maging mature tayo sa sitwasyon na to. So? Matured ka na niyan? Kasi nakapag-desisyon kang hindi hinihingi yung opinion ko? Ganun ba yon? Hindi. Kaya nga tayo nandito ngayon para solusyonan ang problemang to. Sinabi mo sa akin na ayusin ko to, di ba? Ito na nga. Inaayos ko na. Huwag na kayong magtalo. Hahanap na lang ako ng apartment na pwede kong tuluyan hanggang sa makapanganak ako. Pangit nga namang tingnan kung dito ako sisiksik. O tapos, si Jason magbabayad ng upa sa apartment mo? Oo, ganun na lang ang gagawin namin. Para hindi ka na rin nag-iisip ng kung ano-ano dyan. Kasalanan ko ba kung bakit ako nag-iisip ng kung anong-ano? Sige na, ihanap ko na lang siya ng apartment. Hindi na, Jace. Ako na lang. Sobrang abala na yung naidulot ko sa'yo at sa girlfriend mo. Ako na lang ang maghahanap ng tutuluyan ko. Basta wag mo lang kalimutan ng suporta sa bata hanggang sa masilang ko siya. May sinabi ba akong umalis ka? Walang aalis! Kung nakapag-decide na pala sila na dito ka muna tumira, edi go! Baka mamaya mapahamak ka pa sa kahahanap mo ng apartment mo, kasalanan ko pa. O bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Hindi pa naman ako ganun kasama para hindi isipin ang kapakanan ng bata, no? Oo, galit ako sa inyong dalawa, pero labas doon ng bata. Sigurado ka ba? Oo, pero alamin mo kung saan ka lulugar. Huwag niyong abusuhin ang kabaitan ko. Maraming salamat, Berlin. Pangako, masilang ko lang tong bata. Ipapaubaya ko na siya sa inyong dalawa ni Jace at hindi niyo na ako makikita kahit kailan.
Papadudot, wala na nga akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa desisyon ni Jace at ni Thea. Dahil kahit pagbalik ta rin man ang mundo ay dugot laman yun ni Jace. Isa pa'y wala itong kamuwang-muwang sa pagkakamali ng kanyang mga magulang. At hindi ako masamang tao para hindi isipin ang kapakanan ng sanggol na hindi pa naisisilang. Doon ko rin na-realize na hindi basta-basta ang samahan namin ni Jace para lamang masira ng ganon dahil lang sa isang pagkakamali. Na-realize ko rin ang mga sinabi niya na kung talagang mahal mo ang isang tao ay handa kang tanggapin itong muli kahit na ano pa ang naging pagkakamali nito. Basta bukal sa kalooban nito ang pagsisisi sa pagkakamaling nagawa niya. Papadudot na kahanda akong tanggapin ang bata sa oras na yon. Naisilang ito. Pero hindi ko alam sa sarili ko kung kaya ko ba siyang akuin na parang tunay kong anak. Ngunit susubukan ko. Marami man akong agam-agam sa kung ano ang magiging reaksyon ng mga taong nakapaligid sa amin. Kapag nalaman ang tungkol doon, lalo na ang mga magulang ko ay hindi ko na muna yon iisipin. Ang tanging nasa isipan ko na lamang ng mga oras na yon ay maayos na ang gulo at makapagsimula kaming muli ni Jace. Naging maayos naman ang pagtira ni Thea sa bahay ni na Jace. At totoo sa mga sinabi nito ay tanging masisilungan at suporta lamang ang gusto nito mula kay Jace hanggang sa ito ay makapanganak. Lumipas nga ang ilang buwan at tuluyang nagsinang si Thea ng isang sanggol na lalaki at pinaubaya ito sa aming dalawa ni Jace. Masakit man umano sa kanya na iwan ang sariling anak ay alam naman niyang hindi ito mapapabayaan dahil kasama nito ang tunay na ama. Tulad nga rin ang ipinangako niya sa amin ay hindi na siya muling magpapakita pa. Nang maayos nga namin ang tungkol sa custody ng bata ay nakiusap naman sa akin si Jace na kung maaari ay relasyon naman namin ang aming ayusin. Love, Akala ko ba pupunta tayo sa mall para mamili ng mga gamit ni Baby Liam? kumain muna tayo. Gusto ko rin na makapag-usap tayo na maayos. Ano bang gusto mong pag-usapan natin? Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa nangyari? Sa totoo lang, hindi ko naman kaagad makakalimutan yung mga nangyari, Jace. Nagre-recover pa rin ako hanggang ngayon. Paulit-ulit akong hihingi ng kapatawaran kung kinakailangan. Pero sana matanggap mo ng buong bata. Ang anak ko. Napag-usapan na natin to, di ba? Oo, hindi madali pero susubukan ko. Dahil wala namang kasalanan yung bata sa lahat ng nangyari eh. Salamat. Pero sana tuloy pa rin ang pagpapakasal mo sa akin. Alam ko mahirap ang hinihiling ko. Pero mahal na mahal kita eh. Alam ng Diyos na ikaw lang nag-iisang babaeng minahal ko bukod sa nanay ko. Sobrang mahal na mahal kita kaya handa akong tanggapin kung magagalit ka sa akin. Sumbatan mo ako. Huwag mo lang akong iwan. Kilala mo ako, Jace. Kahit kailan hindi kita natiis. Siguro nasaktan mo ko pero na-realize ko na mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa'yo kaysa sa galit ko. Mas natatakot ako na mawala ka sa akin. Siguro nga tama ka na ito na yung pagsubok na binigay sa atin ng Diyos. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Daraanan lang natin ang pagsubok na to. At sisiguraduhin natin hindi na natin to babalikan. Tama. Hindi kita mamadaliin na patawarin ako. Magalit ka sa akin kahit gaano pa katagal. Tatanggapin ko. Sa totoo lang napatawad na kita. Pero hindi mo pa rin may aalis sa akin yung pangamba ko sa kung ano yung mangyayari ngayon na dumating na sa buhay mo si Liam. Wala namang magbabago, love. Dadagdagan lang tayo ng bagong miyembro ng pamilya. Ikaw na magiging nanay niya. Sa tingin mo ba magiging mabuting ina ako sa kanya? Oo naman. Dahil isa kang mabuting tao. Wala akong alam sa pag-aalaga ng bata. Tutulungan naman tayo ng mga magulang ko. Pero maiba ako. Ano palang sabi ng mga magulang mo tungkol sa bagay na to? Wala naman daw sila magagawa at nandito na to. Kailangan lang daw na panindigan at nakakaawa nga yung bata. Nahihiya rin ako sa kanila. Wala na akong mukhang maiharap sa kanila eh. Pero handa akong hingi ng kapatawaran nila. Galit na galit sila. Pero hindi sa'yo. Nagagalit sila dahil sa nangyari. Pangako, gagawin ko ang lahat para mapatawad nila ako. Kahit pa mag-back to zero ako sa panliligaw sa'yo at sa kanila.
Hindi mo na kailangan gawin yan. Alam naman nilang mabuti kang tao at naging tapat ka sa akin. Sila na nga rin mismo yung nagsabi na sadyang may mga bagay na hindi natin kontrolado at nangyayari na lang. Pero may kasalanan pa rin ako sa nangyari. Maraming paraan para naiwasan ko sana yun. Jace, tapos na yon. Nangyari na. Hindi na tayo dapat nananatili sa isang bagay na parte na lang ng nakaraan. Maraming salamat sa pag-unawa sa akin. Mahal na mahal kita kaya handa akong tanggapin ka sa kabila ng mga nangyari. Pagpasensyahan mo na rin ako kung may mga nasabi akong hindi maganda sa'yo. Naiintindihan kita, love. Alam ko naman kung bakit mo nasabi ang mga nasabi mo. Dala lang yun ng matinding galit at hinanakit. Oo, pero meron akong mga nasabi na hindi naman talaga dapat. Kaya sorry pa rin. Hayaan mo na yun. Wala na yun sa akin. Ang importante na lang ay magkaayos tayo. Ayusin muna natin ang dapat ayusin bago tayo magpakasal. Pumapayag ka na magpakasal sa akin? Ay, ano bang magagawa ko? Mahal na mahal kita eh. Pero unahin muna nating mapabinyagan si Liam. Ang problema, paano natin ipapaliwanag sa lahat kung kaninong anak yon? Kawawa naman siya kung palalabasin nating inampun lang natin siya. Ayos na ba sa'yo kung sabihin ko sa kanilang anak ko si Liam? Walang problema sa akin. Mas ayoko naman na itago mo siya. May karapatan siya dahil anak mo siya. Huwag mo kong intindihin kasi mahal na mahal kita. Handa ako sa lahat ng sasabihin nila at ng ibang mga tao. At kung talagang totoong tao sila at kaibigan sa atin, hindi nila tayo huhusgahan. Tama ka dyan. Pangako ko sa'yo, babawi ako. Wala kang dapat bawiin. Ang mabuti pang gawin natin, ibuhos natin lahat ng kalinga at pagmamahal kay Liam dahil ikaw lang ang magulang niya ngayon. Bakit sa tono mo? Parang ako lang ang magulang niya. Ikaw na ang nanay niya ngayon. Hindi naman kita pipiliting magpakananay sa kanya eh. Subukan mo lang. Hindi ako mangangako ha, pero susubukan ko. Papadudot, pinabinyagan nga namin si Bibi Liam at pinaalam sa lahat ng mga kakilala na tunay na anak yun ni Jace. At halos lahat sila ay bumilib sa ginawa ko. Napakabihira lang daw kasi ang kagaya ko na handang tanggapin ang bunga ng pagkakamali ng taong minamahal. Sa totoo lang ay nahirapan din ako na tanggapin ang lahat pero na-realize ko na hindi talaga yon ginusto ni Jace. Ang tanging paraan na lamang namin para maitama ang pagkakamaling yon ay harapin ang nangyari at palakihin ng maayos at busog sa pagmamahal si Baby Liam. Sinabi pa nga nila na isipin lang namin na blessing in disguise si Liam. Lalo pa nga at na-diagnose akong may PCOS. Ibig sabihin ay maliit lamang ang chance ako na magbuntis. Halos madurog ako nang malaman ko pero hindi ako pinanghinaan ng loob dahil sinabi naman ng mga doktor na may mga paraan pa para ako ay magbuntis at magkaanak. Makalipas nga ang ilang buwan matapos ang binyag ni Baby Liam ay ang kasal naman naming dalawa ni Jace ang aming inasikaso. At masayang masaya ako dahil sa paglipas ng mga panahon ay unti-unti nang nabubuo ang pamilyang pinapangarap ko kasama si Jace. Napamahal na rin ako kay Liam at parang tunay na anak na ang turing ko sa kanya. At masasabi ko na napalaki namin siya ng maayos ni Jace dahil lumaki siyang mabait at magalang at higit sa lahat ay mapagmahal. At laking pasalamat ko rin nga nang hindi kalaunan ay nagdalang tawa ko at nagsilang ng isang sanggol na babae na pinangalanan kong Jamaica. Hango sa pangalan naming tatlo ni na Jace at Liam. Sobrang saya ko nga papadudot. Dahil hanggang ngayon ay masaya at nananatiling matatag ang aming pamilya. At tuloy na rin naghilom ang sugat na naiwan ng kahapon. Napatunayan ko rin na ang susi sa maginhawa at masayang pamilya ay ang pagtanggap sa pagkakamali ng bawat isa. At itama yon upang magsilbing pundasyon ng mas matatag na pagsasama. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po kung ito man ay inyong mapiling basahin sa araw na ito. More power po sa inyong programa. Ang inyong loyal kapuso at kabarangay,
Berlin.